ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Person with disability nga gikan na masada gipusil patay. Construction worker gidunggab ang makainom arestado. Babay arestado human na maligyag mga kinawat ng mga gadget online. Duha patay sa managlayang insidente sa Banga sa Jansan. 23 anyos nga lalaki nga taga Digos patay sa aksidente sa Jansan. Tok Sergeant mayong hapon adlang Lunes, Hunyo 24, tuig 2024. Live, gikan din sa Brigada News Center. Kami, ang inyong mga kabrigada nga maghatod sa inyong mga balita gikan sa Tok Sergeant. Kini ang Ronda Brigada. Dead on the spot o sa kasika driver, man kinigipusil sa wala mailhing mga suspect at tubangan sa usa ka subdivision sa Vivian Heights, Purok 13, Barangay Mabuhay, Jansan. Ibrigada mo enemy. Enemy Mogpon. Hustisya ang singgit sa pamilya sa usa ka person with disability nga gipusil at tubangan sa Vivian Heights, Purok 13, Barangay Mabuhay, Jansan. Nahitabo ang insidente alas 5:50 sa hapon, Hunyo 23. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Dato Mama Bantuan Abdul, 39 anyos, si ka-driver og homeowner sa Vivian Heights sa nahisgutang barangay. Apan lumad kini nga taga-Buluan, Maguindanao. Sumala sa gwardya sa subdivision, tuluhang tod upat ka buto ang ilahang nadungog, dihang mahitabo ang pagpamusil. Rupod na ako dito ang bata, dala diri. Pero ang mga ganman, wala na, sibat na sila. Apat, siguro tatlo. Hindi ko alam masyado, ma'am. Oh, matagal na. Oh, mabait. Wala naman siya. Wala. Nasayran base sa pamahayag sa 10 anyos nga anak sa biktima, kuyog niya ang iyahang amahan gikan na masada sa Purok Malakas, Barangay San Isidro, og dihang pauli na sila pag-abot atubangan sa nahisgutang subdivision. Adunay duha ka lalaki nga sakay sa usa ka motorsiklo misunod kanila og maoy na musil sa biktima. Sigon sa anak, gihap-an pa siya sa iyahang amahan aron dili kini maigo sa pusil. Oo, nagtakbo siya noong 2023 pero hindi man siya nanalo. Sa General Salipada kay Pindaton, Mayor. Matagal na. Yun nga, mag 2 years na kami dito. Kasi dito nag-aaral yung mga anak ko. Kung akong tatanungin kung biskag sa amo, wala yan biskag bisyo, wala yan. Kahit anong bisyo na, wala yung bisyo. Kahit isa panigarilyo, wala. Upat kasamad pinusilan ang naangkon sa sika driver, duha sa iyang likod ug duha sab sa tangkugo nga bahin. Gidala na sab ang patayng lawas sa biktima sa ilahang lugar sa Maguindanao asa ilubong subay sa ilahang tradisyon. So nagakandak pa pulang bisyo sa karon, no, ato pagitagaan og panahon sa morning ang ilahang pamilya, no, kaya mga biktima after process na to mo gidalakin dahil dito sa probinsya sa Maguindanao, no, kay taga Maguindanao sila allegedly, no, 2 months pa lang katong biktima, 2 months lang diri sa Jinsan. Ato pa karong gina-backtrack, no, ang ilahang mga previous na or mga trabaho sa silahang lugar aron na makakuha pa kita og additional information. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mogpon, Brigada News. Tingkagol karon sa detention facility sa kapulisan ang usa ka construction worker human giunay og dunggab ang iyahang mga kauban sa trabaho samtang nagainom sa walay igong rason. Kapulisan gitunan kung unsa ang kasong ipasaka batok sa sospek. Ibrigada mo, MJ Fernandez.
Balhog ang usa ka 46 anyos nga lalaki human gidunggab ang nahimong kainom pasado alas 12 sa kadlawon Hunyo 24 sa Purok Tomas sa Barangay Kalumpang, Jensen. Gilahang suspect nga si Wenry Kapalag, gatrabaho isip construction worker ug biktima niini ang mag-igsuong silang Erwin Kanuog, 28 anyos ug James Lungakit, 18 anyos ug Nasayrang Pulos Tubong, Valencia City, Bukidnon ang mga nasampit nga individual. Subay sa report nga human nag-inom ang mga nasampit ug anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog, nagdungan matod pa og uli ang suspect ug mga biktima apan sa kalit lang nisangko kini sa pagpanunggab. So pagdating nila dyan sa may area ng Purok Tumasa, they tried to convince yung suspect na sumakay sa kanilang motorsiklo pauwi ng Barangay Sinawan. Now, nung bumaba yung bunso, kasi nag-drive is yung eldest brother, si Erwin. No, so nung bumaba si James, yung nakaangkas, pinuntahan yung suspect na aakayin na sumakay ng motor. For no apparent reason, sinaksak ng suspect ang biktima at tinamaan dito sa may lieg. So ngayon, yung unang biktima ay tumakbo papunta sa kanyang kuya. So nung papunta roon yung unang biktima sa kanyang kuya, hinabol ng suspect at na-stab din yung kuya sa kanyang braso. Dugang pa ni Forrest nga ilapang gituki kung unsang kasong ipasaka batok sa suspect tungod wala matud pay igong rason ang pagdunggab sa mga biktima ug wala matud pay lalis o panagbangi ang nahitabo tali sa suspect og sa mga nag-igsuon una pa man nahitabo ang pagpanunggab. So yung aking investigator ay narilito rin kung ano yung i-file na kaso because wala ding reason, wala silang away, walang cause. As per report, may naiwan na gulay, binalikan ng isa sa suspect na ito pa aming inaalam kung ito ba yung reason ng kanilang away or doon sa pag-akbay. Yun lang, nalilito kami kung ano i-file namin. So titingnan natin kung ma-file ba ng mga biktima yung suspect na frustrated homicide. Doon sa elements ng homicide, nalilito kami kung ano kasi walang away sila Gisulayan sa news team nga makuha ang pahayag sa suspect apan nagdumili na kining moatubang sa kamera. Una na niining giangkon ang gihimong krimen. Sa karon, ana sa maayong kahimtang mga biktima samtang nagpaalim sa balay tambalanan. Samtang gawas sa pagpanunggab, gipagawas usab ni Police Major Forrest ang update bahin sa kaso sa pagpusil patay kay Cindy Petsa. Gibutyag niini nga luyo sa ilang pagpaningkambot nga mapasakaan og kaso ang mga suspect. Gipadayag matod pa sa pamilya sa biktima ang ilang pag-atras sa pagpasaka og kaso batok sa mga suspect alang nausab sa ilang seguridad. Gawas niini naghatag usab og pahimangno ang nasampit nga opisyal ngadto sa mga suspect. With their intention not to escalate ang sitwasyon, for now they opted not to file the case. But in-explain ko sa kanila na in case na they wish to file in the future, meron pa namang 20 years na pwede i-file yun. And sana huwag umabot sa sakitan pa rin. Dahil we received report na yung suspect na Petsa ang apelyido ay nag-surrender sa police station 2 and the problem is hindi nag-file ng kaso ang pamilya noong namatay noong May 15. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Dakpan sa entrapment operation sa kapulisan sa Jensen, aw sa ka 23 anyos nga babae, man gipost o gibaligya sa online ang kinawat nga gadget. Base sa report, gikan sa Lagaw Police Station, Hunyo 22, 2024, hidangop sa ilang presinto sa ka 24 anyos nga nurse, humanda diskubrehang missing ang iyang usa ka unit sa laptop sa mismong boarding house nini sa Fernandez Street, Barangay Lagaw ning syudad. Binabayang pipinakaadlaw, nakita na lang sa online nga gipost o gibaligyan niyang laptop. Dinhigi ka sa operasyon,
Pinagi sa pagigtransaksyon sa individual nga nagpost niini. Nagmanang puso ng kapulisan ug kumpirmadong laptop sa biktima ang gibaligya nini. Gubika nini, magatubang og kasong pagsupak sa anti-fencing law ang maong babay. Sulod lang sa usa ka adlaw, duha ang natalang patay sa otoridad sa managlaing insidente sa Banga sa Jensan. Usa niini usa ka pedestrian ug ang usa menor de edad. Ibrigada mo, Enemy Mogpon. Nasubo ang pamilya sa duha ka individual sa nga pagkamatay sa ilang kabanay human malambigit sa insidente sa Banga sa managlahing lugar sa Jensan. Unang insidente nahitabo alas 8 pasado sa gabi, Hunyo 21 sa MacArthur Sigel Road, Barangay Tambler. Asa ang namatay mao si Noela Bermudez, 54 anyos, biyuda ug residente sa San Roque, Barangay Labangan. Base sa pamahayag sa pamilya, adunay gipalit sa tindahan ang biktima dihang mabanggaan kini sa usa ka motorsiklo nga gimanihuan ni Ernie Musico, 52 anyos, taga Purok 3, Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Ako ang mama, gikan siya sa iyahang tindahan dira sa may Bawing. Tapos kay kani manggug naa siya tindahan lagi didto, may mga nagainom. Unya ang mga nag-inom nag-request og kanang ay nagpalit og sigarilyo nya, wala na may sigarilyo akong mama. So nidagan siya didto sa may convenience store, dito siya ni palit og sigarilyo. Kaya convenience store bang. Mao to pag human niya palit balik na siguro siya, dito na siya nabanggaan. Ang ano didto ma'am kay wala gyud mga suga, kay gina-construct ang dalan bitaw. Mauto ba unya ang dira man gud nga area pod medyo murag ano siya, accident prone area siya ma'am. Nasa gisir ba to? So pagkunong niya sa tunga, pag reduce na ko nag-change gear ko kwarta, diretso ko. Sus pagdola na ako nakalit ng sigdagan. O na siyempre dako-dako ko mo to. Pag break na mo, di mo na dahil mohunong. Na-absan gina ko sa wala siya maingon nga nadumbol gud murag na sa manubila lang siya na ako na kuan ba na karga. Pagka takilid sa motor pagkahulog niya, nga itong iyang ulo na bagok simento. Samtang alas 10 pasado sa gabi sa susamang adlaw, laing insidente sa Banga ang nahitabo sa Diversion Road dool sa Jensan City International Airport, sakop sa Barangay Fatima. Asa lambigit ang usa ka pick-up ug motorsiklo. May resulta kini sa pagkamatay ni alias CJ, 14 anyos, residente sa Purok 16, Barangay Fatima. Kay gikan ni siya sa balay. Pagka human ato kay si daddy nagtimpla og gatas, tingalan na lang siya nga si CJ kaniya akong manghod nga nawala, abri ang gate. Wala sila kabalo nga gisundo din niya ako ang manghod sa balay. Pagka alas 10 nanawag ako ang kuya nga ako ang manghod daw na disgrasya daw sa may airport. Sakit kay ma'am kay kalit manghod ang paghitabo. Dili unta to mahitabo ba kung dili gud siya, wala siya gisundo sa balay. Adayon sa imong paglakaw, Jen. Dili kayo namudawat ang imong pagkawala, dili kay katuuhan. Ngay bata pa kay ka 14 anyos. Sa karon, aduna na initial nga settlement sa TEU ang mga pamilya sa duha ka biktima tali sa mga driver nga nakabangga. Tungod sa sunod-sunod nga insidente sa Banga, padayong pahimangno sa kapulisan nga mag-igmat sa pagmaneho og mahimong defensive driver aron makalikay sa Banga. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mogpon, Brigada News. Usa ka 23 anyos nga lalaking taga-Digos ang patay sa Bangaanay sa usa ka SUV ug single nga motorsiklo sa Barangay Najangas East, Jensan. Labaw sa Public Safety Office, gipaampi nga mga driver o giawhag nga mamahimong defensive driver. Ibrigada mo, Hera Jason. Nadalas tambalanan pa 23 anyos nga batanong lalaki human kaangkon og samad sa ulo og sa kalawasan human sa aksidente sa dalan. Subay sa report sa Traffic Enforcement Unit, ang nalambigit sa Banga usa ka SUV nga kolor puti nga gimanhiuan ni Joey Cuenco, 45 anyos, Minyo, og nagpuyo sa Darimco Silway, Barangay Najangas West. Samtang ang motorsiklo gimanhiuan ni Steve Patanaw, 23 anyos nga taga Digos City. Samtang usab ang duha ka angka sa motorsiklo. Nag-abot sa kanto ang duha ka sakyanan alauna pasados kadlawon sa Hunyo 23 adlong Domingo. Clear kayong area, gwapo kayong dagan. Ang problema lang ato kay nikalit lang og lagubog ang kilid. Maoto siya tingala ko halos nagapahilot ra sa crowd, nakakita gyud na unsay nahitabo.
Moto nga nakuan na pug ko ba nga hala na ba di sakyanan nga niagi pag di ay may motor natulot sila kabuok. Moto na tingala na pug ko kay dugo ra bagid kaayo. Moto ako paraprin po dayon ko sa kuan moto ni respond tong pulis pa dayon. Temporaryong gikustudiya sa Traffic Enforcement Unit si Quinco apan nakig-ariglo kini sa partido sa namatay. Samtang adunay pahimangno ang labaw sa Public Safety Office nga si Attorney Jong Gonzales ngadto sa publiko. Gumikan sa laing aksidente nga nikalas og kinabuhi sa usa ka dayo nga nanarbaho sa syudad. Lagi ako lang ginapangayo og kooperasyon sa atong mga drivers no. Pag once gani nakainom ta or dili mayo atong kaning panglawas, dili ta mo drive. Kung kita dili ta mo sunod sa traffic sa batas trapiko, makadisgrasya ta. Luoy itong mga nagahalong pod. In the heart of changing lives, kini si Verjason, Brigada News. At ang isa mong pagbalik, kapin 90 pesos matag kilo, gitaas sa presyo sa pipila ka lamas. Jensan Punting, ang Zero Housing Backlog, LGU, nakikalayon sa homegrown firms. Pipila ka tricycle driver nagreklamo sa mayroon sa paglukat og prangkisa. Karantanan sa pagbalik sa ronda, Brigada! Nitaas og 30 hangtod 90 pesos matag kilo ang presyo sa pila kalamas sa Jensan. Epekto kini sa nihit matod pa nga supply ning mga niaging bulan. Ibrigada mo, Lizel Labaho. Nakaagay ang pipila ka konsumo sa public market dihang malit sila og lamas. Tungod obserbasyon pa nila, duna matod pay mga nitaas ang presyo sama sa luya ug ahos. Adjust ko sa pamalingki. May na lang na ay palit magamay lang god. Karon taas ang kamatis. Ang Bombay nag-maintain ang presyo. Sigun pa sa namaligyang si Provertare, pila na kabulan ang nilabay sukad ni taas ang presyo sa lamas. Una pa dinhi ang luya nga kaning 90 pesos matag kilo, karon ana sa 190 pesos. Ahos nga kaning 130 pesos matag kilo, ana sab karon sa 150 pesos. Kamatis nga kaning 30 pesos lang, karon ana sa 60 pesos matag kilo. Less ang supply niya karon. Maunang mahal gyud, nangita nagpangitaay na sila asa sila magkuha og luya. Una ning sulod ganitong imported ng mga luyang nga dagko. Taas yun ang presyo karon sa luya. Difference before 90 lang, more than half gid ang gitaas sa luya karon. Kung dunay gitaas, duna man sab giubos sa presyo sama sa Bombay nga anaa sa gatusan per kilo ang gikunhod. Karon maayo ang kaning kuan, barato ang atong Bombay. Sumala pa sa mga namaligya, ang pagtaas matud pa sa presyo sa pipila kalamas, epekto sa nihit nga supply. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News. Nakig-alayo ng local government unit Jensan sa mga homegrown firm aron masolusyonan ang problema sa housing backlog. Ibrigada mo Richel Gubalani. Si Ronald Barrios mananagat na pulo ka tuig ng puyo sa dagat sa Tinago, barangay Dajanga South Jensan, handom ang magkabalay. Giangko niini nga naa sa lugar ang iyang pangabuhi apan buot gihapon niyang marilocate aron dili na mahadlok o galing dunay bagyo. Wala man minapil gud. Asa man nagpuyo tay? Dira sa sulod. Dapit sa dagat no. Oo. Delikado bang magpuyo diha? Kung may bagyo. May bagyo-bagyo lang pero kanang nganing panahon wala may problema. Pero ikaw tay, sa imo gusto ka marilocate? O naamang galing. Pero wala po nag-ani sa inyo ha para... Naaman bro, wala pa minapil lista. Sa bahin ni Engineer Ronald Nuneza, labaw sa City Housing and Land Management Office, gisunod nila karon ang local shelter plan sa syudad tumong makatabang sa paghatag og balay, partikular na sa mga informal settlers og homeless nga mahatagan og disinting kapuy-an. Of course, naman ta ginatawag nga kuan nga local shelter plan. So sa local shelter plan nato, ang gitarget dito katug yung mga IUSF na sa danger zone. In fact, isa sa area karon nga gitutukan nato previous months until now
is katong mga IUSF nato dito sa may Barangay North. Kato bitong ma-affected pod sa atong ongoing redevelopment of Silway River. So almost mga 29, if not mistaken, 29 families tong atong na relocate dito sa Barangay Fatima. So of course, dito naka-focus karon dito sa atas sa mga areas wherein affected sa atong infrastructure project, primarily on mga danger zone like riverside and sa dagat po namantay na relocate po dito through dito sa in partnership sa atong National Housing Authority. Ang local shelter plan ang sundon alang sa sakto nga pag-manage sa housing ug urban development policies lakip na programa sa syudad. Sa ulahing dato sa CHLMO, base sa City Shelter Plan, naa sa 7,900 ang housing backlog sa Jensan. Apan gilauman ni Nuñeza ang pagsakapa sa mong ihap dungan sa nagpadayon nga community-based monitoring system. Gimugna sa city government ang local shelter plan sa Urban Settlement Office alang sa low-income families o informal settler nga nagpuyo sa mga critical zones. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News. Nagpaabot og reklamo ang manager sa usa ka grupo sa Tricycle Association sa Jensan kabahin sa Bayronon sa renewal sa franchise. Labaw sa Public Safety Office, nitubag sa reklamo. Ibrigada mo, Ver Diazon. Nagpaabot og reklamo ang manager sa Plate Tricycle Drivers and Operators Association sa General Santos City. Kinikabahin sa Bayronon sa paglukat og prangkisa nga matud pa mahal nga kantidad. Ang akong ireklamo kay nagreklamo pod akong mga membro sa amo ang nagkaisang yellow plate Tricycle Driver Association. Gitiksan siya kay padoon sa MD Parbe. Karon pag-adto niya gikwentahan siya sa Bayronon, tupor man ang iyang ginabutang dito sa papel nga bayaran sa Treasury Office. Ang tubag sa labaw sa Public Safety Office kon PSO nga si Attorney John Gonzales nga dunay revenue code ug dili libre ang renewal sa franchise. Ando na pagani kini multa nga 2 ka gatos og 50 pesos sa matag bulan. Naman na sa ordinansa nga naman na siya regulatory fee, no? For regulation dili gina siya free. Sukat-sukat, I don't know kanung sana siya na libre pero dili gina siya free. Aside katong minimum nga ilang bayaran nga 900 pesos, na sila bayranan nga mga penalties. Samtang, adunay pahayagang ubang yellow plate tricycle driver sa naka-appeal sa orientation kabahin sa Bayronon. Ang application fee 3 ka pesos, ang environmental fee 2 ka pesos, og inspection fee 3 ka pesos, og ang MTFRB driver's ID 1 ka pesos. Sa suma total moabot matud pa kini sa 9 ka pesos. Wala po kabaluan na sila sir, basig mga naan na sila yung mga penalty guro. Penalty na. Oo. Pero yung mahasukan wala ka penalty. Wala gyud sir. So 2021 gi ano nila sila 200 ang penalty. So 50 per month. Okay. So niabot og 34 months ang akuha. Tapos change unit man another 200. 28 lang unta. So change unit man another 200. Naimong 3,000. Sa karon sa record sa PSO, sa renewal ana sa 2,000 samtang ang new application ana sa 1,000 og 6 ka gatos ka application. In the heart of changing lives, kini si Ver Jason, Brigada News. Nagpainumdum ang local government unit ngadto sa kapulisan sa paggamit sa citation ticket. Kinidugan sa nakabot nga reklamo kalabot sa erasures sa issue nga traffic violation ticket. Ibrigada mo Richelle Gubalani. Gipahinumdom ni Zinaida Iturma, City Trust Officer ngadto sa pulisan, nga likayan ang erasure sa mga ginaisyong citation ticket sa mga traffic violators. Gibutyag ni Iturma bago pa man gi-release sa LGU ang citation tickets, gihataga na ang PNP, partikular na ang Traffic Enforcement Unit og instruction kalabot sa paggamit ni ini. Kailangan ayusin natin yan kasi maraming nagapunta dito sa City Treasurer's Office sana to pay the citation ticket nga gi-issue sa ilaha. Ang problema kay
ang pumupunta sila dito para makipaghagel, no, magtawaran. Sabi ko, hindi naman function yun ng treasurer. Ang nag-apprehend dapat ang kausap doon. So, nakita namin naman, in effect of that, nagkakaroon ng mga erasures doon sa citation ticket. Hindi iyon parang makompromise yung integrity ng citation ticket. Samtang giangko ni Police Colonel Nico Perez Ulaybar Jr., City Police Director sa Jensan City Police, nga nadawat niya ang memorandum gikan sa local government unit kalabot sa maong issue ug kini ang iyang paimbestigahan. So, atong i-situate ma'am nga ang ilang erasure o sa intent ato, what is important nga na ilang countersign nga nakabutang sa erasure. O nga, ikaduha, i-reflect po ang mga violation dito kay doubt na ko na public documents is a public trust. Dugang ni Iturma aron malikayan ang duda kalabot sa issuance ang iyang magsumite ang apprehending officer og explanation ngadto sa iyang buhatan sulod sa tulo ka adlaw kalabot sa gihimong erasure sa citation tickets. Kahibalungan nga gipakusgan sa GSCPO-TEU ang kampanya batok kolorum nga tricycle sa Jensan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Richel Gubalani, Brigada News. At tangi sa among pagbalik, 2.74 pesos per kilowatt hour gikunhod sa kuryente sa bulan sa Hunyo. Mga senior citizens sa Jensan giawhag magpa-online registration for centenarian. 203 ka bakanteng trabaho gitanyag ngadto sa graduating students. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Mayong balita alang sa mga residente sa Jensan tungod dunay pagkunhod sa power rates matag kilowatt hour sa residential rates karong bulan sa Hunyo. Ibrigada mo, Laizel Labajo. Sagad sa nasinatian sa mga residente ni aging bulan, mao ang taas nga bill sa kuryente. Usa na dinhi si Karen Rusya nga ang kanhing 1,000 pesos lang nga bill sa kuryente na doble matud pa. Sa karon mo okay na kani baba na jud siya gamay. Di parang last month, grabe jud ako jud kay siya. Nasinati sab kini ni Pebi Kagas tungod mas nita sab matud pa ilahang konsumo tungod sa labing kainit nga nasinatian epekto sa El Nino. Kuan mi mag-aircon mi kung alas 11 na, alas 11 mi mag-aircon bago mi mag-aircon. Mag-pre na 4, na 5 ala lang pa. Bulan sa Hunyo ning tuiga, ana lang sa kapin 8 pesos per kilowatt hour. Ang residential rate itandi bulan sa Mayo nga anaa sa sobra 10 pesos. Gani ana usab sa 2 pesos ug 74 sentimo ang giubos niini sumala pa sa Socoteco 2. Kay di jud basta-basta may mabayad og kuryente. Nilalim. No, thank you kay gani baba mas nindot pa jud baba pa jud. Adili ko mag-suffer ni sa sulod na ako sa gawas kay init man. Tapos ang kuryente karon medyo nagbaba og gamay. Ang pag-ubos sa power rate alayon sa Energy Regulatory Commission Order 2024-017-MC. Hinaot pa sa mga residente nga duna pay pagkunod sa rate sa elektrisidad sa mosunod nga bulan. In the heart of changing lives, kini si Laizel Labajo, Brigada News. Giawhag karon sa Office of the Senior Citizen ang mga edaran sa Jensan nga magparehistro na online sa Expanded Centenarian Act kung ang pagpanghatag og cash grant nga 100,000 pesos sa makabot og edad nga 100 og 10,000 pesos ngadto sa edad 80, 85 ug 90. Tumong nini aron sa mas paspas nga pag-track kanila pag-abot sa releasing. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Dungan sa panawagan sa National Vision of Senior Citizen ngadto sa mga lokal nga tigdumala sa mga senior citizen nga gikinahanglan na matud pang iparehistro online ang mga senior citizen sa Expanded Centenarian Act kun ang Republic Act 11982. Matud ni Celso Mendoza, tigpamaba sa Oscar Jensan, 12 ka barangay pa lang sa syudad ang nakasubmit sa ilang mga form. That's why ang tanang mga senior citizen obligado nga mo fill up ano yung application. Pwede mag-register ang senior citizen through online
Pero hibalo naman ta nga wala pa ninauso ng mga internet, computer, wala pa makibalo mga senior citizen kung sa paggamit. O panawagan po ni Chairman Quijano na magpatabang sa mga anak, mga apo, aron mga ma-registered sila through online. Target sa ahensya ang 40,043 ka mga senior citizen sa syudad nga makigkooperar sa maong registration alang sa maong benepisyo. Si Merna Luhito baguhay lang nahuman og pagparehistro. Gani gipaningkamutan sumala ni ini nga makalakip. Gumikan kung tabang na sab matud pa kini kaniya sa umaabot. Parehistro kami og dali daw ang process sa mga unsay madawat namo nga mga benepisyo. Mauna nga pagsulti niya sa MOA dayon mi parehistro dayon mi kay simpre dako ko nga tabang sa MOA kay wala na gud mi pangitaan. Simpre senior naman wa ka na may kuan nga makatrabaho ka. Di simpre willing gid kami magparehistro sa kuan sa online. Dili sila mag-ingon diha lang sila sa balay. Kung unsa man ang tawag sa meeting sa barangay muadto gid sila aron makabalo sila. Nalipay gani ko ma'am nga maon ni karon ang di kuan kay saon na wala man na. Oo. Pero karon na okay na. O pareha sa ko naka-online ako sa Senior Citizen National Commission for Senior Citizen nanay online ako, naka-online ako. Oo. Kanang mga anak ko nga antigo magkuan. Kahibaluan ilawom sa Centenarian Act, 100,000 ang grant nga madawat sa benepisyaryo nga makaabot sa edad nga 100 ug 10,000 ngadto sa edad 80, 85, 90 ug 95 aron sa ilang mga panginahanglanon isip usa sila sa adunay dakong kontribusyon sa komunidad. Sa Soc-Sargen Region as of April 2024, 401,007 ka senior citizen ang natala sa rehiyon ug 12,000 pa lang ang kasamtangang eligible nga kadawat sa maong benepisyo. Maong awhag na lang ni Mendoza ngadto sa mga nahisgutan nga mamahimong mudangot lang ngadto sa ilang mga barangay alang sa maong fill-upanan o di bakaha magparehistro online sa official website sa NCSC. Sulat ang ilang pangalan, so kinahanglan gyud na guidance sa mga officers sa chapter. That's why ang akong tanaw nga pinaka-effective nga sistema aron mag-registered ang mga senior citizen sa ilang lugar pinaagi yun sa organization or chapter aron mag-guide sila sa mga officers sa chapter diin sila nagpamembro. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Mukabat sa 203 ka bakanteng trabaho ang gitanyag karon ngadto sa mga estudyante sa Mindanao State University General Santos. Tumong niini ang paghatag kanila og pribilehiyo nga samtang gahulat sila sa ilang graduation aduna na sab nagahulat na trabaho kanila. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Taas nga pila og busy sa pag-andam sa kaugalingon kana ang sitwasyon sa mga estudyante sa Mindanao State University General Santos sa usa ka pribadong mall sa syudad. Ang gipilahan mao ang mga listahan sa mga trabahong pwede nilang applyan. Matud ni Osman Aragase, Chancellor sa maong universidad, anaa sa kapin 1,300 ka graduating student ang lauman nga mupartisipar sa maong job fair. Asa tumong nila ang mamit ang gap tali academic industry nga mamahimong equip na ang mga estudyante human sa ilang graduation. This is a program contextualized by the university through the Student Division Office in collaboration with the Department of Labor and Employment. Of course, malaking pasalamat namin sa DOLE at saka sa PIS o Public Employment Service ng local government ng General Santos. Kahit papano, they are joining sincerely sa job fair kasi ang dami na silang na-employ na galing Mindanao State University na they are having a good performance in their respective companies. Actually, we have job coaching, workshop and seminar. We also have career and personal development seminar sa lahat ng graduating student po para ma-equip po talaga and ma-prepare po talaga ang graduating student for events like this job fair na pwede silang ma-hired on the spot.
64 ka employer ang may cooperate sa maong job fair ingon man government agency aron matabangan ang mga estudyante. Pipila lang silang kay Chris o Ford Olbata sa mga aplikante nga nang hinaot makakita og trabaho sa maong job fair aron nga dili na sumala sila magkalisod sa pagpangita og trabaho sa umaabot. So as a first time talaga, hindi natin maiwasan na kinakabahan. Makakatulong po talaga ng job fair na ito para ma-assess po namin kung saan po kami mababagay. Makita nung sa ubang halimbawa, walay job fair is maglisod jud like personally magadto sa mga buildings or sa companies. I think medyo murag kani is murag for convenience po. Kini na sumala pa ang ikaduhang higayon nga adunay gihimong job fair alang sa mga graduating student. Asa lauman nga pinaagi sa maong aktibidad mahatagan sab ug maayong kaugmaon ang mga kabataan. Hindi ba sa 10-20 yung kailangan ng mga companies nila. In fact, happy tayo kasi I learned na mayroon pang mga industries establishing their own industry in Jensan. Lalo na sa metal at saka sa steel fabrication, mayroon na tayong laboratory equipments coming from the Department of Science and Technology para tulungan yung mga industries natin. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kini ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 00005576071. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao na ang naglangkop sa Ronda Brigada karong adlawng Lunes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Ako si Brigada Dale Bartolaba, in the heart of changing lives. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamaturan. Kini si Konsehal Papabi, Attorney Kan Kasaligan Balyeke. Palaban para sa taong bayan kun para sa tao, sadyang mapagmahal. SM, in the heart of changing lives. O kini ang Ronda Brigada.